next we have tourism peak season. Tourism peak season is the time of year when a destination experiences the highest number of visitors and demand for travel services. This period is characterized by favorable weather conditions, schools holiday, major festival and special events leading to higher prices and crowded attraction. So ang tourism peak season po ay ang panahon ng taon kung kailan pinakamarami ang dumarating na turista at pinakamataas ang demand para sa mga tourist service tulad ng hotel, tour, and transportation. Ang example na lamang po ang summer, mahal na araw at bakasyon po ng mga student. Karamihan po ay nasa pasyalan or nasa outing ang pamilya at dahil marami tao po ang nasa bakasyon sa panahong ito, dito na po papasok ang high rates and high demand po and crowded places sa mga hotels and resort and other tourist destination. Hello Mamiyata, good evening. My name is Lee Francis Mota. And natapos po yung topic namin sa part ko, which is yung workforce planning. And I am a member from group 3. Yan. So, ang workforce planning po is tumutukoy sa pagpaplano kung paano mapapalago yung business and kung paano siya i-apply, paano siya i-execute. Then, ayun, meron po tayong 6 parts which is number 1 is planning. So, ang planning po, mapasok po dun yung mga overall goals, yung mga visions, kung paano yung pagkakasunod-sunod ng mga dapat gawin. So ang ano po ng planning, ang importansya po nito is matutulungan niya po tayong paano mag-run ng smooth yung business natin, yung goal natin, yung mga plano natin. Pag may plano po kasi ayun, magiging prepared tayo sa possible na mangyari. Meron ng mga expectations na ganyan. Tas, ayun, pag wala po kasing planning, maaari po na magkagulo yung patakbo natin sa business. So, ayun. Meron din po dun yung overall goal. Example, 5 years from now, meron akong 10 branches ng fast food restaurant ko nationwide. Ayan. Then next one is yung number 2 is status ko or tinatawag na what do we have now. Ano nga ba meron tayo? Example is yung sa fast food restaurant. Ayan, meron na tayong head chef, meron na tayong utility, yun, mga naglilinis, meron rin tayong cashier, ayun. But ayun lang meron natin. Tapos ayun, papasok din po dito yung mga skills na meron ang mga tauhan natin. What do we have now? So next one is number 3, which is what do we do next? So ayun, ano nga ba dapat gawin? Kung ano yung, ito po, tumutugon po ito sa pagkukulang ng yung sa what do we have now. Yan, sinabi ko nga po, what do we have now? Meron ng head chef, meron ng cashier, meron ng utility. What do we do next? Maghanap pa ng kulang. Mga crews, mga waiter. Yon. Tapos, ano pa ba? What do we do next? Ayun, after mag-recruit ng mga employees, pwede silang i-train sila para maging aware sa magiging station nila. Ayan. Tapos ang tawag dito, ayan. Then number 4
which is skills and talent gaps. Dito naman po pumapasok yung yung ayun nga po, yung talent yung talent and skills ng ating mga employees, paano sila paano mag-i-improve. So ayun, paano mag-i-improve. Example nito is isang paraan is pagre-recruit ng mataas na ano ba ang tawag dito, isang magaling na chef, pag-hire ng isang magaling na chef para i-guide niya yung mga employees natin na about sa mga skills and talents nila. Ayun. Then number 5, dito na pumapasok yung incentives. So paano nga ba gaano nga ba kaganda ang incentives? So ang incentives is nagbibigay po sila ng motivation sa mga employee na gawin ang kanilang best. Kasi ayun nga, kung sino may example nito is mga rankings. So kung sino yung pinakamataas yung sales, may incentives. Tsaka pag na-meet nila yung goal nila daily, ayun, yung na-meet nila yung daily goal na sales, ayun, may incentive sila. So ayun po yung ang tulong niya na ma-motivate po yung employee na gawin yung best nila kasi may kapalit. Ayun. Then next one is yung finish or yung final step or result. Ayun, ano nga ba sa lahat ng mga yon, yung 5, ano nga ba yung nangyari? May pagbabago ba? Mayroon bang wala? May pagbabago ba o wala? Kung meron, edi ayun, maganda. Tapos continuous lang. Then pag wala namang nagbago, I can suggest na gumawa ng panibagong plano. Kasi hindi pwedeng mag-stick dun sa plano na yun. Gawa ng hindi naman gumana. Hindi siya gumana ng ilang buwan, 3 buwan, 5 buwan. So ayun, alamin natin kung ano yung mga naging butas dun sa 5 na yun. So saka natin pagpaplanuhan ng panibago. Ayun. Thank you, ma'am. Okay na po.